Kasambahay na unang araw sa trabaho, napagkamalang driver ang kanyang boss. Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na magbabahagi muli sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Jo Yangs. Sana po'y magustuhan ninyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Grabe naman tong driver, napakatamad. Akala mo kung sino? Napatingin si Kate sa lalaking nasa harapan. Mukha itong masungit pero baliwala kay Kate yon dahil napakatamad ito. Mawalang galang na ha, pero bakit wala kang ginagawa? What? Ay, sosyal, Inglesyerong driver. Unang araw niya ngayon bilang kasambahay at medyo inis siya dahil sa lalaking nasa harapan. Pare-parehas lang naman tayo nagtatrabaho dito. Kailangan talaga mag-English. Magsasalita sana si Kate nang biglang may dumating at pumunta sila sa dining area. Bakit hindi niya pinagalitan yung tamad na driver? Kumunatan noon ni Kate at napailing tapos ay napabaling ulit sa lalaki na seryosong-seryoso mukha. Magandang umaga sa lahat. Nandito na nga palang bago nating makakasama sa bahay na ito, si Kate. Saad ng mayordoma. Ngumiti si Kate sa kanya mga kasamahan. Tapos ay bumaling sa driver na nakatingin din sa kanya na inistuloy si Kate. Hello po sa inyong lahat. Kate, ito nga pala si Sir Tyrone, ang boss nating lahat, ang may-ari ng bahay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Kate. Ang kaninang pagkainis na naramdaman niya ay nawala at napalitan ng pagkapahiya at kaba. Boss, anak ng... Bakit hindi ko napansin yun? Mukhang ngayon ang huling araw ko sa trabaho. Good morning everyone, especially to you, Miss Kate. Good morning po. Napatayo si Kate ang tuwid. Halos hindi na malaman kung saan ilalagay ang mga kamay niya. Gusto na lang niyang lamunin siya ng lupa sa sobrang hiya. Pasensya na po sir, hindi ko po kasi... Hindi mo alam? O hindi mo lang ako pinansin? Napayuko si Kate. Hindi ko po talaga alam. May ilang kasambahay ang napatingin sa kanila, nagpipigil ng tawa. Ramdam na ramdam ni Kate ang init ng tenga niya. Interesting. First day mo pa lang, may gana ka ng tawagin akong tamad. Parang gustong umiyak ni Kate sa kahihiyan. Sorry po talaga sir, hindi na po mauulit. Saglit na tahimik ang buong dining area. Akala ni Kate ay tuluyan na siyang matatanggal. Pero biglang nagsalita ulit si Tyrone. Relax. Napatingala si Kate na gulat. At least honest ka, hindi ka plastic. Napakurap-kurap si Kate, hindi niya inaasahan yun. Ha? Pero, hindi ibig sabihin nun ligtas ka na. Babawi ka sa trabaho. Opo sir, gagalingan ko po. Ngumisi ang ibang kasambahay habang si Kate ay halos mapaupo sa sobrang gaan ng pakiramdam. Pagkatapos ng breakfast, abala si Kate sa paglilinis ng sala. Todo effort siya. Punas dito, punas doon. Halos kuminang na ang buong bahay. Kailangan kong bumawi. Ayokong matanggal agad. Biglang may aninon tumapat sa harapan niya. Basipag ka pala kapag kinakabahan. Napalingon si Kate at muntik pang mabitawan ng basahan. Sir! Relax, hindi kita sisigawan. Akala ko po kasi matatanggal ka. Hindi pa. Napabuntong hininga si Kate. Ay, salamat po sir. Pero curious ako. Bakit ganun ka magsalita kanina? Parang wala kang takot. Napakamot sa ulo si Kate. Sanay lang po siguro. Sa probinsya po kasi, diretso magsalita mga tao. Tinitigan siya nito ng ilang segundo, dahilan para lalo siyang kabahan. I like it. Po? Yung pagiging totoo mo. Hindi napigilan ni Kate ang mapangiti kahit nahihiya. Salamat po. Pero huwag ka sana magkamali ulit ng iisipin na. Baka next time, tawagin mo na akong guard. Napatawa si Kate kahit kinakabahan pa rin.
Hindi na po sir, promise. Good. Tumalikod na si Tyrone, pero bago tuluyang makalayo, saglit siyang huminto. At Kate, Yes po sir. next time na iisipin mong tamad ako, siguraduhin mong hindi kita naririnig. Napalunok si Kate pero napangiti din. Noted po sir. Habang pinagmamasdan ni Kate ang papalayong si Tyrone, napailing siya at napangiti. Grabe, busko pala yun. Pero bakit parang hindi nakakatakot? Hindi niya alam. Sa likod ng seryosong mukha ni Tyrone, nagsisimula na pala itong maaliw sa kanya. Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Kate kaysa sa lahat. Determinado siyang ipakita na hindi siya pabaya, lalo na sa harap ng boss niyang muntik na niyang matawag ulit na tamad. Habang nagwawali siya sa garden, napansin niyang may kotse na papasok sa garahe. Agad siyang tumabi, pero napakunutan noon niya nang makitang si Tyrone mismo ang nagdadrive. Boss, nagdadrive? Hindi pala talaga driver. Napailing siya sa sariling katangahan at napatawa na mahina. Pagkababa ni Tyrone, agad siya napatingin kay Kate. Ang aga mo ah. Kailangan po sir, bumabawi po ako. Good. Akmang lalakad na sana si Tyrone papasok pero bigla siyang huminto. Sumama ka nga sa akin. Nanlaki ang mata ni Kate. San po? May bibilhin lang, kailangan ko ng kasama. Ako po? May iba pa ba akong kinakausap? Napakamot si Kate. Halatang kinakabahan pero tumango din. Sige po sir. Habang nasa loob ng kotse, tahimik si Kate. Hindi niya alam kung magsasalita ba siya o mananahimik na lang. Hindi ka ba marunong makipag-usap? Marunong po. Nahihiya lang. Weird. Kapon hindi ka nahihiyang tawagin akong tamad. Napakamot si Kate at napatawa ng pilit. Ibang Kate po yun sir. Napangiti si Tyrone bahagya. I see. Saglit na katahimikan. Sir, pwede po magtanong? Depende. Bakit po kayo parang hindi boss? Napalingon si Tyrone sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi po kayo naninigaw, hindi rin po kayo mayabang, tapos nagmamaneho pa kayo mag-isa. Bahagyang natahimik si Tyrone parang nag-iisip. Hindi lahat ng boss kailangan ganon. Sana po lahat ganito. Napatingin ulit si Tyrone sa daan, pero may bahagyang ngiti sa labi. Pagdating nila sa mall, sumunod lang si Kate sa likod ni Tyrone parang batang nawawala. Sir, ang laki naman po dito. First time mo? Opo, ganitong kalaki oo. Napahinto si Tyrone at bahagyang tumingin sa kanya. Then, stay close. Opo. Habang naglalakad sila, hindi napansin ni Kate na medyo napapalapit na siya kay Tyrone. Hanggang sa halos magkadikit na sila. May mga taong napapatingin sa kanila. Bagay sila. Hindi yun narinig ni Kate pero si Tyrone napansin niya. Mukha ba tayong... Po? Wala. Pagbalik nila sa bahay, dala-dala ni Kate ang ilang paper bags habang si Tyrone ay diretso lang naglalakad. Sir, ako na po lahat. Hindi ka superhero. Bigyan mo ko. Inagaw nitong kalahati ng dala ni Kate. Salamat po. Don't mention it. Pagpasok nila sa loob, agad silang napansin ng mayordoma. Ay sir, kasama niyo si Kate? Yes, I needed help. Napangiti ang mayordoma, halatang may iniisip. Mabuti naman po. Mukhang nagkakasundo na kayo. Saad ang mayordoma. Napatingin si Kate kay Tyrone, sabay iwas din agad ang tingin. Hindi naman po. Kinagabihan, habang nag-aayos si Kate na maggamit sa kusina, hindi niya napansin na may nakatingin sa kanya mula sa pinto. Si Tyrone. Tahimik lamang itong nakasandal. Pinagmamasdan si Kate na abala sa ginagawa. Kailangan perfect. Ayoko mapahiya ulit. Napangiti si Tyrone. Ang kulit mo. Biglang napalingon si Kate. Sir? You're doing well. Natigilan si Kate. Simpleng salita lang yon pero parang ang bigat ang dating. Talaga po? Yeah. Ngumiti si Kate. Yung totoong ngiti, hindi pilit. Salamat po sir. At sa sandaling yon, pareho nilang naramdaman may nagbabago.
Isang simpleng pagkakamali ang naging simula ng isang koneksyon na hindi nila inaasahan. At habang lumilipas sa mga araw, mas lalo pa itong lalalim. Ilang araw ang lumipas, mas naging maganang pakikitungo ni Kate sa loob ng bahay. Hindi na siya ganong kinakabahan, pero kapag si Tyrone ang kaharap, iba pa rin ang tibok ng puso niya. Isang hapon, abala si Kate sa pagdidilig ng mga halaman sa garden nang biglang may tumawag sa gate. "Delivery po!" Agad siyang lumapit at tinanggap ang malaking kahon. Halos matumba pa siya sa bigat ito. Grabe! Ano bang laman ito? Hollow blocks? Biglang may kamay na tumulong sa kanya. "Let me." Napalingon si Kate. "Sir, kaya ko po. Hindi ka nga makatayo na maayos eh." Inangat ni Tyrone ang kahon na parang wala lang, dahilan para mapanganga si Kate. "Ang lakas yun naman po." "Siyempre." Napangiti si Kate, medyo napahanga. Pagpasok nila sa loob, inilapag ni Tyrone ang kahon sa mesa. "Open it." "Po?" "Para sa'yo yan." Nanlaki ang mata ni Kate. "Para sa akin? Bakit po?" "Uniform." Dahan-dahang binuksan ni Kate ang kahon at tumambad ang ilang bagong uniform, mas maayos, mas komportable at halatang mamahalin. "Sir, ang ganda po nito." "You've been working hard. Deserve mo yan." Napatitig si Kate sa mga damit, tapos ay tumingin kay Tyrone. "Salamat po, sobra." "Don't overthink it." Pero hindi maiwasan ni Kate na makaramdam ng kakaiba. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may init sa dibdib niya. Kinagabihan, suotan ni Kate ang bagong uniform habang nagsiserve ng dinner. "Ay, bagay na bagay sa'yo, Kate." "Saad ng mayordoma." "Salamat po." Habang naglalakad siya, napansin niyang tingin ni Tyrone, nakasunod sa kanya. Bakit siya nakatingin? Bigla siyang natapilok sa carpet. "Ay!" Pero agad siyang nasalo ni Tyrone bago pa siya tuluyang matumba. "Careful." Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Tahimik, malapit. Halos marinig ni Kate ang sariling tibok ng puso niya. Sorry po." "You okay?" Opo." Hindi agad bumitaw si Tyrone at hindi rin agad gumalaw si Kate hanggang sa ahem! Tikhim ng mayordoma. Bigla silang naghiwalay. Magsaserve na po ako." Mabilis siyang tumayo, halatang namumula. Si Tyrone naman napangiti ng bahagya. Pagkatapos ng dinner, naglalakad si Kate sa hallway nang bigla siyang harangan ni Tyrone. "Sir? Why are you avoiding me?" Hindi po ah." "Talaga?" Napatras si Kate habang papalapit si Tyrone. Baka po may utos kayo." "Meron." "Ano po?" "Stop calling me sir kapag tayo lang." Natigilan si Kate. "Po?" "Nakakailang." Ano pong itatawag ko?" Bahagyang ngumiti si Tyrone. "Tyrone." Parang natigilan ang mundo ni Kate. Hindi po pwede yun. Boss ko po kayo." "At ikaw?" "Kasambahay po, so?" Napatahimik si Kate. "I'm still a person at gusto ko marinig ang pangalan ko. Galing sa'yo." Ramdam ni Kate ang kaba, pero may halong kilig na hindi niya maintindihan. Tyrone." Saglit na natahimik si Tyrone. Parang may kung anong tumama sa kanya. Again. "Tyrone." Kumiti si Tyrone, yung ngiting bihira lang makita. "Good." Habang naglalakad palayo si Tyrone, naiwan si Kate na tulala. Ano ba to? Bakit parang iba na to? Hindi niya alam na ang simpleng pagtawag sa pangalan ng boss niya ay simula na pala ng mas malalim na nararamdaman. At sa kabilang banda, si Tyrone unti-unti nang nahuhulog sa kasambahay na unang tumawag sa kanya ng tamad. Kinabukasan, parang may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi maipaliwanag ni Kate kung bakit tuwing makikita niya si Tyrone ay biglang bumibilis ang tibok ng puso niya. Sa kusina, abala siya sa paghihiwa ng gulay, pero lutang ang isip. Ano ba tong nararamdaman ko? Boss ko yun, dapat wala lang. Kate, napapitlag siya.
Tyrone! Napangiwi siya matapos mabanggit ang pangalan nito. Parang may sariling buhay ang bibig niya. Hindi ka pa rin sanay. Kasi naman, ang hirap po ang hirap. Masasanay ka rin. Lumapit si Tyrone at sumandal sa counter. Pinapanood si Kate. Napapansin ko ang tahimik mo ngayon. Busy lang po, busy lang. Biglang kinuha ni Tyrone ang kutsilyo sa kamay ni Kate. Ay, ako na po. You're distracted. Baka masugatan ka pa. Saglit na nagtagpo ang mga kamay nila at parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Kate. Bigla siyang napaatras. Ako na po sa ibang gawain. Mabilis siyang lumabas ng kusina. Iniwan si Tyrone na bahagyang nakangiti. Ang cute. Hapon na nang utusan si Kate na maglinis sa study room ni Tyrone. Kinakabahan siya. Parang personal space yun ng boss niya. Kailangan ko laging mag-ingat. Dahan-dahan niyang pinunasan ng mesa, inayos sa mga libro, hanggang sa may napansin siyang picture frame. Isang larawan yon ni Tyrone, pero hindi nag-iisa. Kasama niyang isang babae. Maganda, mukhang sosyal, at halatang malapit sila. Girlfriend niya? Biglang may kung anong kumirot sa dibdib ni Kate. Siyempre, anong akala mo? Bigla siyang natahimik. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nalungkot siya. Inahanap po ba ako? Napalingon si Kate, nasa pinto si Tyrone. Hindi po, naglilinis lang po. Napansin ni Tyrone ang hawak niyang frame. Lumapit ito at kinuha ang picture. Girlfriend niyo po? Diretso, walang paligoy-ligoy. Pero halatang may halong kaba. Saglit na natahimik si Tyrone. Ex. Napatingin si Kate. Sorry po. It's fine. Ibinaba ni Tyrone ang frame sa mesa. Matagal na kaming wala. Hindi alam ni Kate kung bakit, pero parang gumana ang pakiramdam niya. Ganun po ba? Napansin niya ni Tyrone. Bakit? Parang relieved ka. Hindi po Sigurado ka? Napatras si Kate, namumula. Nag-iisip lang po ako kung saan ko ilalagay ito. You can leave it there. Tahimik ang pagitan nila ng ilang segundo, hanggang sa... Kate? Po? May gala ako bukas, business dinner. Okay po. Sasama ka. Nanlaki ang mga mata ni Kate. Ha? Ako po? Yes. Pero kasambahay lang po ako. And? Hindi po ako bagay sa mga ganun. Lumapit si Tyrone, seryoso mukha. You're coming with me, that's final. Pero, trust me. Natahimik si Kate. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa paraan ng pagsabi ni Tyrone, parang gusto niyang sumunod. Sige po. Bahagyang umiti si Tyrone. Good. Kinagabihan, habang nakahiga si Kate sa kama niya, hindi siya makatulog. Dinner? Kasama ko siya? Bakit ako? Napahawak siya sa dibdib niya. Delikado na to. Hindi niya napapansin. Unti-unti na siyang nahuhulog. At si Tyrone, may plano na pala para sa gabing yon. Isang gabing maaaring magbago sa lahat. Kinabukasan, halos hindi mapakali si Kate. Ilang beses na siyang nagpalit ng damit kahit uniform lang naman ang suot niya. Dinner lang to. Bakit parang kinakabahan ako ng ganito? Kate. Napalingon siya. Nasa pintuan si Tyrone. Nakasuot ang simpleng polo pero sobrang linis at elegante ng dating. Ready na po ako. Good, let's go. Sa loob ng kotse, tahimik ulit si Kate. Pero this time, mas ramdam niyang kaba. Tyrone, sure po ba kayo na okay lang na sumama ako? Oo naman. Baka mapahiya lang po kayo. Saglit na napalingon si Tyrone sa kanya. Hindi ako nahihiya sa'yo. Parang biglang tumigil ang mundo ni Kate sa narinig. Okay po. Pagdating nila sa isang eleganteng restaurant, halos mapahinto si Kate sa ganda ng lugar. Ang sosyal naman. Stay close. Tumungo si Kate at gaya ng sinabi, hindi siya lumayo. Pagpasok nila, may sumalubong agad na babae. Nakasuot ang klase na dress at halatang kilala si Tyrone. Tyrone! Ngumiti ito at lumapit sabay beses sa kanya. Ay,
Hi, Clara. Napansin ng babae si Kate. And who is this? Saad ng babae. Saglit na natahimik si Tyrone bago tumingin kay Kate. He's with me. Good evening po. Oh, assistant? Ani ng babae. Bago pa makasagot si Kate, naunang nagsalita si Tyrone. Someone important. Natigilan si Kate. I see. Saad ng babae. May kakaibang tingin ng babae kay Kate. Parang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Habang kumakain, tahimik lang si Kate. Ramdam niya na hindi siya bagay sa ganitong lugar. So, Kate, how long have you been working for, Tyrone? Tanong ng babae. Bago pa lang po. Mukhang mabilis kang napalapit. Napansin ni Tyrone ang tono ng boses ni Clara. Clara. What? I'm just curious. Saad ng babae. Okay lang po. Pero sa loob-loob ni Kate, parang may kurot sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng dinner, nag-excuse si Clara at naunang umalis. Tahimik ang dalawa habang palabas ng restaurant. Tyrone, bakit po sinabi niyo na important ako? Huminto si Tyrone sa paglalakad. Because you are. Pero hindi ko sinasama kahit sino sa ganito. napatitig si Kate sa kanya. Bakit ako? Lumapit si Tyrone ng bahagya. Hindi mo pa ba naiisip? Parang bumilis ang tibok ng puso ni Kate. Ano po bang ibig niyong sabihin? Saglit na natahimik si Tyrone, parang nagdadalawang isip. Pero sa huli, I like being with you. Diretso, walang palikoy. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Tyrone, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko pa hinihingi ang sagot mo. Just don't push me away. Tahimik si Kate pero ramdam niya ang init ng pisngi niya. Hindi ko po kayang iwasan ka. Bahagyang umiti si Tyrone. Good. Sa biyahe pa uwi, hindi pa rin makapaniwala si Kate sa mga nangyari. Ano ba to? Parang panaginip. Pero sa likod ng lahat, hindi pa nila alam na ang gabing yon ay simula pa lang. Dahil si Clara hindi pa tapos. At handa siyang biluhin ang anumang namamagitan kina Kate at Tyrone. Kinabukasan, hindi pa rin makalimutan ni Kate ang nangyari kagabi. Habang nag-ayos siya ng mesa sa dining area, paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Tyrone. I like being with you. Ano bang gagawin ko dito? Ang aga mong lutang Napalingon siya. Nakatayo si Tyrone sa likod niya. Nakapamulsa. May bahagyang ngiti. Hindi po Talaga? Lumapit ito. Masyadong malapit para sa comfort ni Kate. Mukhang may iniisip ka. Wala po. About last night? Natahimik si Kate. Opo. Saglit na nagkatitigan ng dalawa. And, hindi ko po alam kung paano ihahandle. You don't have to rush. Pero mali po to. Bas ko po kayo. So, yun lang ba ang nakikita mo? Napayuko si Kate. Hindi po. Then stop limiting it. Tahimik. Biglang may pumasok na kasambahay. Kate, pinapatawag ka ng mayordoma. Parang nabasag ang sandali. Opo, papunta na po. Bago siya tuluyang umalis, napatingin siya kay Tyrone at ganoon din ito sa kanya. Sa kabilang banda, nasa isang cafe si Clara, kausap sa phone ng isang kakilala. I'm telling you, may kakaiba kay Tyrone. Ani Clara. Dahil sa bagong kasama niya? Saad ng kanyang kausap. Exactly. Hindi niya ginagawa yun dati. Ani Clara. Humigop siya ng kape, seryoso ang mukha. At hindi ko gusto yon. Dagdag ni Clara. Hapon na nang may dumating na bisita sa bahay. Ma'am Clara po dumating. Napalingon ang lahat, lalo na si Kate. Siya na naman. Pumasok si Clara, confident at elegante tulad ng dati. Good afternoon, ani Clara. Good afternoon po, ma'am. Ani ng mayordoma. Diretsong tingin ni Clara kay Kate. Hi, Kate. Saad ni Clara. Hello po. Biglang dumating si Tyrone mula sa hagdan. Clara, what are you doing here? Can't I visit?
Ani Clara. You usually don't. Well, things change. Saad ni Clara. Napansin ni Kate ang tensyon. Actually, I came to talk to you. Ani Clara. About? Us. Ani Clara. Natigilan si Kate. Sa study room, nag-uusap sina Tyrone at Clara. I want us back. Biglang saad ni Clara. Diretso, walang paligoy. Clara, Don't tell me you've moved on. Ani pa ng babae. Tahimik si Tyrone. Dahil ba sa kanya? Tanong ni Clara. Napahawak si Tyrone sa noo. this isn't about Kate. But she's part of it. Ani Clara. Lumapit si Clara. You're choosing a kasambahay over me? Ani ng babae. Stop. No, Tyrone. Look at me. I'm the one who fits your world. Ani Clara. Saglit na natahimik si Tyrone. Hindi ko kailangan ng fit. What? Saan ni Clara? Ang kailangan ko yung totoo. Sa labas ng study room, hindi sinasadyang narinig ni Kate ang usapan. Hindi ko dapat marinig to, pero hindi siya makaalis. And right now, hindi ikaw yun. Parang may kumirot sa dibdib ni Kate. Hindi niya alam kung dahil sa sinabi ni Tyrone o sa sitwasyon nilang dalawa. Biglang bumukas ang pinto. Nagulat si Kate. Sorry po. Nakita siya ni Clara. So, you've been listening? Ani Clara. Hindi pa sinasadya. Of course. Ani pa ng babae. Lumapit si Clara sa kanya, matalim ang tingin. Let me make this clear. Sabi ni Clara. Napalunok si Kate. Hindi ka bagay sa mundo niya. Saad nito, tahimik si Kate. At kahit anong mangyari, hindi ka kailanman magiging sapat para sa kanya. Sabi ni Clara. Bago pa makasagot si Kate, sumingit si Tyrone. That's enough, Clara. I'm just telling the truth. Ani Clara. No, you're crossing the line. Tahimik ang paligid. Fine. Ani Clara. Tumingin siya kay Kate. Enjoy it while it lasts. Saad ni Clara at umalis siya. Naiwan sina Kate at Tyrone. Tahimik, mabigat. Tyrone, don't listen to her. Pero may point siya. No. Lumapit si Tyrone. Wala akong pakialam sa status mo. Pero ako meron. Napayuko si Kate. Ayoko maging dahilan ng problema mo. Saglit na natahimik si Tyrone. Hindi ka problema. Hindi ko alam kung kaya ko to. Parang may lungkot sa boses niya. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Tyrone ng takot na baka mawala si Kate. Kinagabihan, tahimik ang buong bahay. Pero sa loob ni Kate, parang may bagyong hindi mapigil. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone pero walang ganang galawin. Hindi ako bagay. Baka tama siya. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Clara. Hindi ka kailanman magiging sapat para sa kanya. Napapikit siya. Pilit pinapakalman sarili. Biglang may kumatok. Sino po yan? It's me. Parang bumilis agad ang tibok ng puso ni Kate. Tyrone. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo si Tyrone sa labas. Seryoso ang mukha. Pwede ba tayo mag-usap? Opo. Umupo sila sa loob ng kwarto. Tahimik, mabigat. Hindi ka lumabas para mag-dinner. Hindi po ako nagugutom. You're avoiding me. Hindi po. Kate. Tumigil siya. Look at me. Dahan-dahan tumingin si Kate sa kanya. Kita sa mga mata niyang pagdadalawang isip. Dahil ba sa sinabi ni Clara? Hindi agad nakasagot si Kate. Hindi ko po alam. Alam ko. Tahimik. And she's wrong. Pero, hindi ka kulang. Napakagatlabi si Kate. Hindi po ganun kadali. Then make it simple. Lumapit si Tyrone, mas malapit kaysa dati. Do you like me? Diretso, walang takas. Napatigil si Kate. Tyrone. Yes or no? Napapikit si Kate, parang kinakalaban ang sarili.
Oo. Mahina pero malinaw. Saglit na natahimik ang kanilang mundo. Then, that's enough. Hindi po. Para sa akin sapat na yon. Napatitig si Kate sa kanya. Hindi ka natatakot? Sa'yo? Bahagyang umiti si Tyrone. Hindi. Sa sasabihin ng iba, sa magiging komplikasyon. Saglit na natahimik si Tyrone. Mas natatakot ako mawala ka. Parang may tumama sa puso ni Kate. Bakit ako? Because you're real. Dahan-dahang hinawakan ni Tyrone ang kamay ni Kate. At hindi ako sanay sa ganito. Pero ayokong bitawan. Tahimik si Kate, pero ramdam niya ang init ng kamay ni Tyrone. Paano kung hindi mag-work? Then, we deal with it. At kung masaktan tayo? At least, sinubukan natin. Napaluha si Kate, hindi dahil sa lungkot, kundi sa bigat ng nararamdaman. Ang tapang mo. Hindi. Bahagyang umiti si Tyrone. Ikaw lang dahilan kung bakit kaya ko. Tahimik, magkalapit. Hanggang sa dahan-dahang nilapit ni Tyrone ang noon niya sa noon ni Kate. Trust me. Napapikit si Kate. Sige. Isang simpleng salita pero puno ng desisyon. At sa gabing yon, hindi pa man sila umaamin ng buo. Pinili nilang subukan. Sa kabila ng lahat. Pero sa labas ng bahay, may nakatingin. Si Clara. Mahigpit ang hawak sa phone, seryoso mukha. So, this is how it is. Ani Clara. May kinuha siyang number at tumawag. Hello, I need your help. Saad ni Clara. Saglit siyang natahimik bago ngumiti ng bahagya. Let's ruin this, quietly. Ani Clara. Habang sa loob, nagsisimula pa lang ang kwento ni Kate at Tyrone. May paparating na bagyo na susubok sa kanila. At hindi lang puso ang nakataya, kundi pati ang mundo na pilit naghihiwalay sa kanila. Ilang araw ang lumipas matapos ang gabing yun, pero hindi pa rin bumabalik sa dati ang lahat. Mas naging tahimik si Kate, hindi dahil sa pag-iwas, kundi dahil sa bigat ng desisyon na pinili niyang tahakin. Sa kabilang banda, si Tyrone mas naging maalaga. Sa bawat pagkakataon na magkakasalubong sila, may simpleng ngiti, maikling usapan, pero ramdam ang lalim. Isang umaga, habang naglilinis si Kate sa sala, may dumating na bisita. Good morning. Nandito ba si Sir Tyrone? Napalingon si Kate, isang lalaking naka-formal attire, mukhang galing sa opisina. Sandali lang po, tatawagin ko po siya. Hindi na kailangan. Napahinto si Kate. Kilala ko siya. Ako si Marco. Ani Marco. Ngumiti ito, pero may kakaibang dating. Sa study room. What are you doing here? Relax, business lang. Ani Marco. You don't just show up without a reason. Straight to the point ka pa rin, ha? Saad ni Marco. Umupo si Marco parang komportable sa lugar. I heard something interesting. Ani Marco. About what? About you and your new favorite person. Saad ni Marco. Nagtitigan sila. Watch your words. So, totoo nga? Ani Marco. Napangiti si Marco parang may plano. Alam ba ng family mo yan? Sambit na lalaki. Tahimik si Tyrone. Or should I be the one to tell them? Ani ng lalaki. Sa labas, hindi sinasadyang narinig ni Kate ang huling linya. Nanlaki ang mata niya. Family? Bigla siyang kinabahan. Sa loob, what do you want? Simple lang. Ani Marco. Tumayo si Marco at lumapit. And whatever that is, or I will make sure everyone knows. You're blackmailing me. I prefer protecting business interest. Ani Marco. Napangisi ito. Hindi maganda sa pangalan ng pamilya niyo kung may iskandal. Saad ni Marco. Naging seryoso ang mukha ni Tyrone. Kinagabihan, tahimik si Tyrone. Halos hindi siya makausap ng kahit sino. Napansin niyo ni Kate. Tyrone, okay ka lang? Yeah. Hindi ka mukhang okay. Tahimik. Dahil ba dun sa lalaki kanina?
Napatingin si Tyrone sa kanya. Hindi mo na kailangan alamin. Pero gusto ko malaman. Kate, Kasama mo ako, di ba? Napahinto si Tyrone. oo. Then, sabihin mo sa akin. Saglit na natahimik si Tyrone bago siya napabuntong hininga. My family, they're strict. Lalo na sa image. So, Kapag nalaman nila to, hindi magiging madali. at yung lalaking yon, He knows people. He can make things worse. natahimik si Kate. So, anong gagawin natin? Hindi agad nakasagot si Tyrone. At doon, parang may bumigat ulit sa hangin. Kinabukasan, maagang nagising si Kate. Hindi siya mapakali. Ayoko maging dahilan ng problema niya. Napapikit siya, parang may binubuo na desisyon. Sa garden, naabutan siya ni Tyrone. Ang aga mo na naman. Sanay na po. Tahimik. Tyrone, Hmm? siguro tama si Clara. Parang tumigil ang mundo ni Tyrone. What? Hindi ako bagay sa mundo mo. Stop. Makinig ka muna. Hindi. Lumapit si Tyrone halatang naiinis. Di mo pwedeng sabihin yan ngayon. Pero totoo, Hindi. tahimik. Hindi kita pinili dahil bagay ka. Pinili kita dahil ikaw ka. Napaluha si Kate. Pero nahihirapan ka na. Worth it. Hindi mo pa alam kung hanggang saan naaabot to. Then, we'll find out. Huminga ng malalim si Kate. Paano kung ako ang sumuko? Parang may kumirot sa dibdib ni Tyrone. Don't. Kung yun ang makakabuti sa'yo. Hindi ko kailangan ng mabuti kung mawawala ka. Tahimik. Masakit. Totoo. Magkatitigan sila. Parehong may takot. Parehong may pagmamahal na unti-unti nang lumalalim. Pero sa likod ng lahat, may mga taong handang sirain to. At ngayon, hindi na lang puso ang kalaban, kundi pamilya, pangalan at kapangyarihan. Mabigat ang hangin sa pagitan nila matapos ang pag-uusap sa garden. Walang gustong bumitaw, pero parehong alam na hindi magiging madali ang lahat. Tahimik na pumasok si Kate sa loob ng bahay habang si Tyrone ay naiwan sa labas, nakatitig lang sa kawalan. Hindi ako papayag. Kinagabihan, biglang nagkaroon ng hindi inaasahang bisita. Isang itim na sasakyan nang huminto sa harap ng mansyon. Isa-isang bumaba ang mga taong naka-formal at sa huli, isang matandang babae na may matalim at awtoridad na presensya. Ma'am Teresita po. Agad na nagkagulo ang mga kasambahay. Siya ba? Lola ni Sir Tyrone at pinakamataas sa pamilya. Saad ng mayordoma. Napalunok si Kate. Pagpasok ni Teresita sa loob, agad siyang sinalubong ni Tyrone. Lola. Tyrone, ani Teresita. Maikli pero mabigat ang pagbati. I heard something. Disappointing. Dagdag nito. Naging seryoso ang mukha ni Tyrone. Kung tungkol to sa narinig nyo, Don't deny it. Sad pa ng matanda. Tahimik ang paligid. Nasaan siya? Tanong ng matanda. Napalingon ng lahat. Dahan-dahang napatingin si Teresita kay Kate na nakatayo sa gilid. Ikaw ba? Tanong ng matanda. Nanlaki ang mata ni Kate. Po? Lola, enough. Quiet! Saad ng babae. Isang salita lang pero puno ng kapangyarihan. Lumapit si Teresita kay Kate. Sinuri siya mula ulo hanggang paa. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang apo ko. Saad ng matanda. Napalunok si Kate. Hindi ko po sinasadya. Of course you didn't. People like you never do. Anito. Parang may kumurot sa puso ni Kate. Stop talking to her like that. And you. Ani ng matanda. Bumaling si Teresita kay Tyrone. You're risking everything for this? Ani ng matanda. For her. Diretso, walang pag-alinlangan. Napatigil si Kate. Tahimik ang buong sala. You've lost your mind. Ani ng matanda sa kanyang apo. No, ngayon lang ako naging sigurado. She's a house girl.
Ani ng matanda. She's Kate. Napaigpit ang hawak ni Kate sa damit niya. Lumapit si Teresita kay Kate. Magkanong gusto mo? Tanong na matanda. Nanlaki ang mata ng lahat. Po, To live. ani ng matanda. Parang huminto ang oras. Lola, I'm offering you a way out. Take it. Saad pa nito, nanginginig ang kamay ni Kate. Hindi po ako. Don't pretend. Everyone is a prize. Ani ng matanda. Tahimik si Kate, hindi dahil sa wala siyang sasabihin, kundi dahil pinipigilan niyang masaktan. she's not like that. Then prove it. Ani ng matanda. Napatingin si Kate kay Tyrone. Sa mga mata nito, kitang-kita niyang takot at paghingi ng pananatili. Pero sa kabilang banda, ang pamilya, ang mundo, ang agwat, huminga ng malalim si Kate. Ma'am, Kate, don't. salamat po sa offer. Pero hindi po ko aalis dahil sa pera. Natahimik si Teresita. Pero aalis po ako. Parang gumuho ang mundo ni Tyrone. What? Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Napaluha si Kate. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng relasyon niyo sa pamilya niyo. Hindi mo kailangan gawin to. Kailangan ko. Tumingin siya kay Tyrone at pilit ngumiti kahit umiiyak. Mahal kita. Kaya ako aalis. Tahimik. Masakit. Totoo. Hindi na nakapagsalita si Tyrone. At sa harap ng lahat, pinili ni Kate ang magparaya. Isang desisyong dudurog sa kanilang dalawa. Pero akala niya iyon ang tama. Habang paalis si Kate ang bahay, wala ni isang pumigil. Lahat tahimik, lahat nakatingin. At si Tyrone hindi makagalaw. Parang nawala ng lakas. Hindi pa tapos to. Sa gabing yun, naghiwalay ang dalawang taong nagmamahalan. Hindi dahil nawala ang nararamdaman, kundi dahil mas pinili nilang protektahan ang isa't isa. Pero sa likod ng sakripisyong yun, may mga pusong hindi susuko. At isang pag-ibig na hindi basta mawawala. Tahimik ang gabi habang naglalakad si Kate palayo sa mansyon. Bitbit niyang maliit na bag. Yun lang ang dala niya, pero parang ang bigat-bigat ng kanyang pakiramdam. Kaya mo to. Kailangan. Pero bawat akbang, parang may kumakapit sa kanya. Mga alaala, mga ngiti, mga sandaling kasama si Tyrone. Napahinto siya, napapikit. Tyrone. Sa loob ng mansyon, hindi pa rin makagalaw si Tyrone. This is for your own good. Ani ng matanda. No. Tahimik pero puno ng galit ang boses niya. Hindi yun naiintindihan. I understand everything. Ani ng matanda. No, you don't. Tumingin siya sa pintuan kung saan huling nakita si Kate. You just made me lose the only person who made sense. Bigla siyang tumalikod at tumakbo palabas. Tyrone! Saad dito, pero hindi siya tumigil. Sa kalsada, naglalakad pa rin si Kate, pero unti-unti nang bumabagal. Hindi niya napapansin ang mga luha na tuloy-tuloy nang bumabagsak. Hanggang sa, Kate! Napalingon siya, si Tyrone. Hingal, gulo ang buhok, pero diretsong tingin sa kanya. Tyrone, Bakit ka umalis ng ganun-ganun lang? kailangan ko. Hindi mo kailangan gawin yun. Lumapit si Tyrone. Hindi kita pinapalayas. Pero pamilya mo, I don't care. Napahinto si Kate. Hindi ko kaya mawala ka dahil lang sa iniisip nila. Pero ako kaya kong isakripisyo yung sarili ko para sa'yo. Tahimik, masakit. Hindi ko hinihingi yan. Hindi mo kailangang hingin. Napaluha si Kate. Mahal kita, kaya pipiliin kong lumayo kung yun ang makakabuti sa'yo. Hindi na makakabuti sa akin. Lumapit si Tyrone at hinawakan na magkabilang balikat ni Kate. Makinig ka. Ikaw ang gusto ko, hindi ang gusto nila. Napatitig si Kate sa kanya. Sigurado ka? Never ako naging ganito kasigurado. Tahimik, ramdam ang bigat ng bawat salita. Pero paano kung tuluyan kang talikuran ng pamilya mo?
Then I'll face it. Mag-isa? Hindi ako mag-isa kung nandyan ka. Napahigpit ang hawak ni Kate sa bag niya. Tyrone, Come back. diretso, walang pag-alinlangan. Natatakot ako. Ako rin. Bahagyang umiti si Tyrone. Pero mas natatakot ako mawala ka ulit. Tahimik hanggang sa dahan-dahang lumapit si Kate. At sa wakas, niyakap niya si Tyrone. Mahigpit, totoo, walang pag-alinlangan. Hindi na ako lalayo. Good. Hinaplas si Tyrone na likod niya. Kasi hindi na rin kita hayaan. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng ilaw, nagtagpo ulit ang dalawang pusong muntik ng maghiwalay. Sa kabila ng takot, sa kabila ng mundo, pinili nilang isa't isa. Pero sa malayo, may nakamasid. Si Marco. May hawak na phone, kinukuhanan sila. Perfect. Ani Marco. Ngumiti siya. This will be interesting. Saad ni Marco. Habang muling nagsisimula si Kate at Tyrone, may bagong laban na paparating. Mas mabigat, mas mapanganib, at masusubok sa kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, sabay nang bumalik si Kate at Tyrone sa mansyon. Hindi na sila nagtatago, pero hindi rin nila alam kung anong sasalubong sa kanila. Pagpasok pa lang, ramdam na agad ang bigat ng hangin. Nakatayo sa sala si Teresita. Tahimik pero matalim ang tingin. So, bumalik ka pa. Ani ng matanda. Napalunok si Kate. Opo, ma'am. Lola, ako nagdala sa kanya pabalik. Hindi kita tinatanong. Saad ng matanda. Napahigpit ang kamao ni Tyrone. Then I will say it anyway. Hindi siya alis. Tahimik ang buong sala. Matigas ang ulo mo. Ani ng lola ni Tyrone. Sa unang pagkakataon, oo. Lumapit si Teresita kay Kate. At ikaw, anong balak mo? Saad ng matanda. Mananatili po ako kung papayagan niyo. At kung hindi, ani ng matanda. Sandaling natahimik si Kate. Mananatili pa rin po ako. Nagulat ang lahat. Kate, may lakas ka rin pala ng loob. Saad ng matanda. Hindi po dahil sa sarili ko, kundi dahil sa apo niyo. Saglit na nagkatitigan sina Teresita at Kate. Parang sinusukat niyang katatagan nito. Fine. Ani ng matanda. Nagulat si Tyrone. Lola, hindi ibig sabihin tanggap ko na. Ani ng matanda. Tahimik. Prove yourself. Saad nito. Napakunutan noon ni Kate. Po, kung gusto mong manatili sa buhay ng apo ko, patunayan mong karapat-dapat ka. Saad ng matanda. hindi kailangan It is. Anya, diretsong tingin niya kay Kate. One mistake, and you're out. Saad ang matanda. Napalunok si Kate. Tatanggapin ko po. Lumipas sa mga araw, mas naging mahigpit si Teresita sa bawat kilos ni Kate. Sa kusina, pinupuna. Sa sala, binabantayan. Sa bawat galaw, may mata. Pero hindi sumuko si Kate. Kaya ko to. Para sa amin. Isang hapon, habang nag-aayos si Kate ang mesa para sa bisita, biglang dumating si Marco. Nandito ka pa pala. Ani Marco, napatingin si Kate. Good afternoon po. Hindi ka ba napapagod? Ang hirap maging outsider. Saad ng lalaki, tahimik si Kate. Alam mo bang may hawak akong pwedeng sumira sa inyo? Tanong ni Marco, nanlaki ang mata ni Kate. Ano pong ibig niyang sabihin? Relax. Ani Marco. Ngumiti si Marco pero malamig. Hindi pa ngayon. Ani ng lalaki. Sa study room, kinausap ni Kate si Tyrone. Tyrone, kailangan nating mag-ingat. Dahil kay Marco? May plani siya, ramdam ko. I won't let him touch you. Hindi lang ako ang target niya. Tayo. Lumapit si Tyrone. Then, we face him together. Napatingin si Kate sa kanya. May halong takot pero may tiwala. Together. Kinagabihan, may dumating na sulat para kay Tyrone. Pagbukas niya, tumambad ang isang printed photo. Shot si Kate, yakap sa kalsada. May nakasulat sa likod. This is just the beginning. Naging seryoso ang mukha ni Tyrone.
Marco. Sa labas, hawak ni Marco ang phone niya, nakangisi. Game on. Ani ng lalaki. Habang nasa loob ng mansyon, patuloy na lumalaban sina Kate at Tyrone. Unti-unting lumalapit ang panganib. Isang laban na hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi sa tiwala, tapang at kung hanggang saan sila handang lumaban para sa isa't isa. Kinabukasan, mas mabigat ang pakiramdam sa loob ng mansyon. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtanggap ng pamilya. May banta na talagang nakapaligid. Sa study room, hawak pa rin ni Tyrone ang litrato. He's playing dirty. Hindi na to biro. Tahimik. Tyrone, paano kung ilabas niya yan? Then let him. Napatingin si Kate. Ganun lang? Pagod na ako magtago. Diretsong tingin niya kay Kate. Kung lalaban tayo ng buo. Napalunok si Kate. Sigurado ka? Mas sigurado pa ako sa'yo. Sa kabilang banda, nasa opisina si Marco. Kausap ang isang media contact. I want this released, pero hindi pa ngayon. Ani ng lalaki. Anong angle? Saad ang reporter. Scandal, business air, involved with the house staff. Saad ang lalaki. Napangisi siya. Make it big. Dagdag pa ni Marco. Hapon, habang nag-aayos si Kate sa kusina, hindi niya mapigilan ng kaba. Kaya ko ba talaga to? Hindi ka nag-iisa. Napalingon siya si Tyrone. Hindi ko maiwasang matakot eh. Normal lang yan. Lumapit si Tyrone at hinawakan ng kamay niya. Pero hindi ka nag-iisa. Paano kung masira ang pangalan mo? Hindi ko na iniisip yan. Pero ako iniisip ko. Tahimik. Ayokong ikaw yung mawalan dahil sa akin. At ako naman, ayokong ikaw yung mawala dahil sa takot. Nagkatitigan sila. Biglang may pumasok na kasambahay. Halatang kinakabahan. Sir Tyrone, may dumating po, media. Nanlaki ang mata ni Kate. Media? So, he started. Sa labas ng mansyon, may ilang reporters na naghihintay. May dalang kamera. Sir Tyrone, totoo po bang may relasyon kayo sa kasambahay nyo? Sir, may masasabi po ba kayo na kumakalat na larawan? Nagkagulo. Sa loob, napahigpit ang hawak ni Kate sa damit niya. Tyrone, nandito na sila. Stay here. Hindi. Trust me. Lumabas si Tyrone sa harap ng mansyon. Agad siyang kinuyog ng tanong. Sir Tyrone, is it true? Tahimik siya sandali. Huminga ng malalim. At saka, yes. Natahimik ang lahat. So, inaamin niyo po? Saad ng reporter. Yes. Diretso, walang takot. And I'm not ashamed. Nagbulungan ang mga tao. Sa loob, narinig ni Kate ang sagot ni Tyrone. Napaluha siya. Tyrone, sa labas? Sir, hindi po makakapekto ito sa image ng pamilya niyo? Tanong ng reporter. Kung ang image namin ay nakabase sa pagtanggi sa totoo, then maybe that image needs to change. Sa loob, hindi na napigilan ni Kate. Lumabas siya. Kate, huwag! Sigaw ng mayordoma. Pero huli na. Lumapit siya kay Tyrone sa harap ng media. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Siya po ba yun? Tanong ng reporter. Tahimik ang sandali. Tumingin si Kate kay Tyrone. Hindi kita hayaang mag-isa. At doon, sa harap ng lahat, hinawakan niya ang kamay ni Tyrone. Mahigpit. Totoo. Walang takot. Mas lalong nagkagulo ang media. Pero sa gitna ng ingay, tahimik ang mundo nila. Sigurado ka? Oo. Sa malayo, pinapanood yun ni Marco sa phone. Ngumiti siya. Perfect. Mas dramatic. Ani Marco. At sa loob ng mansyon, nakatingin si Teresita, tahimik. Pero sa kaibuturan, may nagbabago. Ang sekreto ay nabunyag na. Ang laban ay nagsimula na. At ngayon, wala nang atrasan. Pagkatapos ng ilang araw na kaguluhan, unti-unting humina ang media sa labas ng mansyon. Pero hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang problema. Mas lalo lamang itong naging tahimik at mas delikado. Sa loob,
Napapansin ni Kate na mas madalas tahimik si Tyrone kaysa dati. Isang gabi, naabutan ni Kate si Tyrone sa study room. Nakatingin lang sa laptop na parang pagod na pagod na. Tyrone, hindi ka pa ba matutulog? May nais lang ako. Since last week pa yan, tahimik. Tyrone, pwede ka bang magpahinga kahit konti? Napahinto si Tyrone. Tumingin siya kay Kate. Kapag ginawa ko yon, mas lalakas sila. Sino? Board, investors, lahat. So, sarili mo hindi mo na iniisip? Tahimik ulit. Tyrone, lumapit si Kate at hinila ng bahagyang upuan niya palayo sa mesa. Umupo ka. Kate, umupo ka. Natigilan si Tyrone, tapos dahan-dahang sumunod. Napabuntong hininga si Kate. Ay, ganyan ka ba talaga kapag may problema? Kinikim-kim mo lahat? Sanay ako. Hindi ibig sabihin sanay ka, tama na. Tahimik. Biglang napangiti si Tyrone, konti lang. Ang lakas ng loob mo sa akin. Kasi alam kong kaya mong makinig sa akin. Sandaling katahimikan. Hanggang sa... Kate, Kung dumating sa point na kailangan mong umalis dahil sa pressure, napahinto si Kate. Bakit mo sinasabi yan? Kasi ayokong pilitin ka. Tahimik. Akala mo ba pipiliin ko yun? Hindi ko alam. Napasinghap si Kate. Hindi mo pa rin ba ako kilala? Hindi sapat. Then listen. Lumapit siya. Hindi ako nananatili dito dahil pinipilit ako. Nandito ako kasi gusto ko. Tahimik. Kahit gaano kahirap. Napatingin si Tyrone sa kanya at sa pagkakataong yon, parang nabasag yung pagod sa mga mata niya. Paano kung dumating yung pinakamahirap? Sasabayan kita. Sandaling katahimikan hanggang sa dahan-dahang tumayo si Tyrone. Lumapit siya kay Kate. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Alam ko, hindi pa. E di ituro mo. Napahinto si Tyrone at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, huminga siya ng malalim na parang gumaan. Okay. Biglang may kumatok sa pinto. Sir Tyrone, emergency call po. Nagkatinginan sila. What now? Sa kabilang linya ng tawag. Sir, may leak po sa company files at lumabas sa public ang issue about your personal life. Napatigil si Tyrone. What? Sa labas ng mansyon, may bagong headline na kumakalat. Heirs Company under scrutiny and relationship scandal. At sa loob, Tyrone. Tahimik si Tyrone. Pero sa pagkakataong yon, hindi natakot ang nasa mukha niya, kundi desisyon. This is it. Ano? The real fight starts now. At sa gitna ng lumalalang gulo, hindi na lang pag-ibig ang pinanghahawakan nila, kundi paninindigan at isang pangakong hindi na basta-bastang mababasag. Tahimik ang study room pagkatapos ng tawag. Ramdam ni Kate ang bigat ng lahat. Ang kumpanya, ang pamilya, at ang paparating na iskandalo. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, iba ang mas nangingibabaw sa kanya. Si Tyrone. Tyrone, Napabuntong hininga si Kate. Parang pinipilit ilabas ang matagal na niyang kinikimkim. Hindi ko na kayang itago to. Napatingin si Tyrone sa kanya. What is it? Tahimik. Mahal kita. Parang huminto ang mundo. Hindi gumalaw si Tyrone. Hindi nagsalita agad. Para bang siya mismo ay hindi handa sa direktang pag-amin na yon. Alam kong magulo. Alam kong mali sa tingin ng iba. Pero totoo. Napayuko si Kate, nanginginig ang boses. Kaya kahit umabot pa sa puntong masira ako, hindi ko kayang itanggihan. Tahimik pa rin si Tyrone hanggang sa dahan-dahan siya lumapit. Kate, napatingin si Kate sa kanya, may luha na sa mata. Okay lang kung hindi mo kayang sabihin. Hindi. Isang salita lang pero matigas. Napahinto si Kate. Hindi dahil hindi ko kaya. Lumapit pa si Tyrone hanggang halos magkadikit na sila. Kundi dahil hinihintay ko lang na mauna ka. Napakurap si Kate. Mahal din kita. Tahimik.
Parang mas malakas pa yon kaysa sa lahat ng ingay sa labas. Totoo? Mas totoo pa sa lahat ng pinaglaban ko. Dahan-dahang hinawakan ni Tyrone ang kamay ni Kate. Matagal ko nang alam, ayoko lang aminin. Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang kita nakitang handang mawala, kahit mahal mo ko. Napayuko si Kate, nasasaktan at naaantig. Natakot lang ako. Alam ko. Hinawakan ni Tyrone ang mukha niya, pinapatingin siya. Pero hindi ka na mag-iisa ngayon. Paano kung mas lumala? Then we face it together. Sandaling katahimikan hanggang sa marahan silang napalapit. Hindi minadali, hindi pinilit. Parang lahat ng takot, pressure at mundo sa paligid ay naging malabo. At sa gitna ng lahat, nagtagpo ang labi nila sa isang mahinahong halik. Isang pag-amin na matagal nang gustong ilabas. Isang pangakong hindi na sila aatras. Sa labas ng mansyon, patuloy ang kaguluhan. Pero sa loob, dalawang taong matagal nang nawawala sa isa't isa, ang sa wakas ay nagkaroon ng direksyon. Hindi na ako lalayo, at hindi na rin kita papakawalan. Pero sa malayo, may mga matang muling nagmamasid, at ang laban nila hindi pa tapos. Kinabukasan, tahimik ang buong mansyon, hindi dahil humupa ng problema, kundi dahil parang lahat ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Si Kate, kahit kabado, hindi na katulad ng dati na gustong umatras. Iba na ngayon, mas matatag. Habang nag-aayos siya sa sala, biglang may pamilyar na boses. Kate, ani ng matanda, napahinto siya. Ma'am, dahan-dahang lumapit si Teresita, walang emosyon sa mukha. Sumama ka sa akin. Saad ng matanda, napalunok si Kate pero sumunod siya. Sa garden, doon sila huminto. Tahimik, tanging hangin lang ang maririnig. Ma'am, kung tungkol po sa nangyari, hindi. Sagot nito, napatingin si Kate. Hindi na yun ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Saad nito, saglit na katahimikan. Pinag-isipan ko. Ani ng matanda, napatigil si Kate, kabado. At sa unang pagkakataon, hindi ako base sa pangalan, sa yaman o sa estado. Ani ng matanda, napakurap si Kate. Pinagbasehan ko kung paano ka tumayo kahit lahat ay tumutulak sa iyo palayo. Saad nito, tahimik, at hindi ka bumitaw. Saad nito, napakagatlabi si Kate. Ma'am, hindi kita tatanggapin dahil gusto ko. Saad ng matanda, napayuko si Kate, handa sa rejection, pero sumunod ay kinagulat niya. Tinanggap na kita dahil nakita kong hindi ka sumusuko para sa apo ko. Anito, nanlaki ang mga mata ni Kate. Po, pero wag mong isipin na magiging madali ang lahat. Saad ng matanda. Opo, kasi hindi pa rin lahat ng tao katulad ko. Ani ng matanda, sandaling katahimikan, hanggang sa bahagyang tumingin si Teresita sa kanya. At Kate, saad ng matanda, po, wag mo siyang sasaktan. Sambit nito, parang may kumirot sa dibdib ni Kate. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng responsibilidad. Hindi po kailanman. Good. Ani ng matanda. Sa likod ng mansyon, nakatayo si Tyrone. Naririnig ang lahat. Hindi niya alam na nakangiti na pala siya. Finally, lumapit si Kate sa kanya pagkatapos. Narinig mo? Oo. Kinakabahan ako. Bakit? Baka bigla niyang bawiin. Hindi na. Hinawakan ni Tyrone ang kamay niya. Tinanggap ka na niya. Pero ikaw, okay ka ba? Mas okay na ako ngayon. Napangiti si Kate. Grabe, parang panaginip. Hindi na panaginip to. Sa malayo, nakamasid si Teresita mula sa veranda. Tahimik lang siya, pero sa mga mata niya, may pagbabago. Mukhang hindi ko na mapipigilan, saad ng matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito laban ng pagtanggap, kundi simula ng panibagong kabanata ng dalawang taong piniling magmahal sa gitna ng lahat. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Hindi na kasing tigas ang pakikitungo ni Teresita kay Kate
At sa hindi inaasahan, naging mas madalas pa ang pagkikita nila. Isang umaga, naabutan ni Kate si Teresita sa kusina. "Ang bagal mong maghiwa," ani ng matanda. "Po, ma'am, pantay naman po ito." "Pantay, tignan mo nga," saad ng matanda. Napasingap si Kate habang pinapakita ang chopping board. "Ay, medyo iba nga po pala." "Ayan," ani ng matanda. Pero imbes sa pagalitan siya, kinuha ni Teresita ang kutsilyo. "Ganito ang tamang hiwa," saad nito. Napatingin si Kate. "Ma'am, marunong po kayo magluto?" "Mas magaling pa sa'yo," saad ng matanda. "Grabe naman po." Pero may bahagyang ngiti si Kate habang pinagmamasdan siya. Sa garden naman, magkasama silang nagdidilig ng halaman. "Ma'am, parang mas madaldal na po kayo ngayon." "Ikaw ang madaldal," ani pa ng matanda. "Hindi naman po." Saad ng matanda. Biglang natapon ni Kate ang tubig sa paan niya. "Ay, kaya ka naiinis sa sarili mo ani ng matanda. "Ma'am naman po." Napahinto si Teresita tapos bahagyang natawa. "Tumawa po kayo?" "Hindi," ani ng matanda. "Narinig ko po." "Mag-focus ka sa trabaho mo," saad ng matanda. Pero kahit sinasabi niya yon, hindi maitago ang konting saya sa mukha niya. Nasa terrace si Tyrone, pinapanood sila. "Ma'am, tingin po ninyo okay na to?" "Pwede na, hindi ka na hopeless," saad ng matanda. "Uy, ang sakit po nun." "Truth hurts," ani ng matanda. Napailing si Kate pero tumawa din. Lumapit si Tyrone. "Mukhang mas close na kayo kaysa sa akin Hindi po. Mas maayos kakausap kaysa sa apo ko," saad ng matanda. "Lola." "Ma'am, wag naman po ganun." "Eto naman pinagtatanggol pa siya," saad ng matanda. Napatingin si Kate kay Tyrone namumula. "Hindi po ganun." Ngumiti si Tyrone halatang aliw na aliw. Kinagabihan, habang nagkakape si Kate at Teresita sa garden, tahimik pero komportable ng pagitan nila. "Ma'am?" Anito. "Salamat po." "Saan?" Saad ng matanda. "Sa pagtanggap niyo po sa akin." Saglit na katahimikan. "Hindi kita tinanggap nun." Diretsyong saad ng matanda. "Ha? Sinubukan lang kita." Ani ng matanda. "Ay, okay po." "Pero ngayon," anito. Tumingin siya kay Kate. "Hindi ka na basta kung sino lang." Dagdag ng matanda. Napakurap si Kate. "Ma'am, at wag mong sasaktan ng apo ko." Ani ng matanda. "Hindi po kailanman." "Good," sagot nito. Mula sa malayo nakita ni Tyrone ang dalawa. Tahimik siyang ngumiti. "Mukhang may kampi na ako." At sa unang pagkakataon, ang dating malamig na mansyon ay unti-unting napuno ng ingay ng tawanan, pagkainis at kuwentuhan. Hindi lang dahil sa pagmamahalan ni Kate at Tyrone, kundi dahil kahit ang pinakamatigas na puso sa pamilya ay natutong magbukas. Lumipas ang ilang linggo na mas naging maayos ang lahat. Unti-unting humupang ingay ng media, naging kalmado ang sitwasyon sa kumpanya, at higit sa lahat, mas naging matatag ang relasyon ni Kate at Tyrone. Pero sa likod ng katahimikang yon, may lihim na plano si Tyrone. Isang hapon, tinawag niya si Teresita sa study room. "Lola, kailangan ko ng tulong mo." "Himala, humihingi ka ng tulong," ani ng matanda. "Seryoso ko." Napatingin si Teresita sa kanya. "Para saan ba?" tanong nito. Sandaling katahimikan. "Magpo-propose ako." Nanlaki ang mata ni Teresita. "Ay, sa wakas, may matinong desisyon ka na," saad ng matanda. "Lola, kailan?" tanong nito. "Soon." Bahagyang ngumiti si Teresita. Tutulungan kita." Nito. "Talaga? Pero dapat perfect," saad niya sa apo. "Of course." Kinabukasan, walang kaalam-alam si Kate na may mangyayaring espesyal. Abala siya sa kusina kasamang ibang kasambahay. "Bakit parang ang daming inaayos ngayon?" "May maliit lang na event," ani ng mayordoma. "Event? Ano po yun?" "Malalaman mo rin," ani ng mayordoma. Napakunta noon ni Kate. "Nakakatakot naman po yan." Pagsapit ng gabi,
Pinasuot si Kate ang mas maayos na damit. Ma'am, bakit po ako naka-formal? Hindi ka ba marunong sumunod? Saad ng matanda. Opo, pero kinakabahan po ako eh. Good, dapat lang. Ani ng matanda. Dinala si Kate sa garden. Pero pagdating niya, napahinto siya. Ilaw, mga bulaklak. Simpleng setup pero sobrang elegante at tahimik. Ano po ito? Tahimik ang paligid. Hanggang sa... Tyrone? Mula sa gitna ng garden, lumapit si Tyrone. Nakasuot ng formal. Seryoso pero may ngiti. Anong meron? Lapit ka. Dahan-dahang lumapit si Kate halatang kinakabahan. Tyrone, kinabahan ako bigla. Relax. Gumiti si Tyrone pero kita sa mga mata niyang kabarin. Kate, hindi ako magaling sa ganito. Sa alin? Sa pagiging expressive. Napangiti si Kate ang bahagya. Pero sa'yo, natuto ako. Tahimik. Mula sa unang araw na tinawag mo akong tamad, napatawa si Kate. Huwag yun na pong ipaalala. Doon nagsimula lahat. Lumapit si Tyrone. At hindi ko inasahan na ikaw palang magiging dahilan kung bakit magbago ang lahat. Natahimik si Kate. Dahan-dahan lumuhod si Tyrone. Nanlaki ang mata ni Kate. Tyrone, mahal kita. Tahimik. At ayokong dumating yung araw na wala ka sa tabi ko. Nanginginig ang kamay ni Kate. So, Kate, kinuha niyang maliit na kahon. Will you marry me? Parang tumigil ang mundo. Napaluha si Kate. Tyrone, hindi ko ipapangako na magiging madali. Pero ipapangako ko na hindi kita iiwan. Tahimik. Luha, ngiti, tibok ng puso. Oo. Mahina pero buong buo. Oo. Papakasalan kita. Ngumiti si Tyrone, yung ngiting puno ng saya at relief. Dahan-dahan niyang sinuot ang singsing sa daliri ni Kate. At agad siyang tumayo. Niyakap si Kate na mahigpit. Sa gilid, pinapanood sila ni Teresita. Tahimik pero may ngiti. Mukhang tama ka, apo. Sad ng matanda. Sa ilalim ng ilaw at mga bituin, nagsimulang panibagong yugto ng kanilang kwento. Mula sa maling akala hanggang sa isang pangakong panghabang buhay. Ilang linggo matapos ang proposal, abalang buong mansyon sa paghahanda. Hindi man enggrande sa mata ng iba, pero bawat detalye ay pinag-isipan, lalo na ni Teresita. Sa loob ng kwarto, kinakabahan si Kate habang nakatayo sa harap ng salamin. Grabe, ikakasal na talaga ako. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi ako nananaginip, di ba? Biglang bumukas ang pinto. Kung nananaginip ka, matagal ka nang ginising. Ani ng matanda. Napalingon si Kate. Ma'am, turn around. Saad ng matanda. Dahan-dahang kumarap si Kate. Saglit na natahimik si Teresita. Pwede na. Ani ng matanda. Ma'am naman po, kabado na nga ako eh. Hindi bagay sa iyong kabado. Dapat confident ka. Ani ng matanda. Lumapit siya at inayos ang collar ni Kate. Ngayon, mas mukha ka ng karapat-dapat sa apo ko. Sad ng matanda. Napangiti si Kate, may halong luha. Salamat po. Huwag kang umiyak. Mamumula ka lalo. Ani ng matanda. Ma'am naman po. Pero hindi niya napigilan. May isang luhang pumatak. Sa kabilang kwarto, si Tyro naman ay tahimik na nakaupo. Hawak ang singsing. Ito na talaga. May kumatok. Sir, ready na po? Huminga siya ng malalim. Okay. Sa garden kung saan nagsimula ang proposal, doon din ginanap ang kasal. Simple, tahimik pero puno ng damdamin. Nakatayo si Tyrone sa harap, hinihintay si Kate. At nang bumukas ang pinto, napatingin siya. Si Kate nakasuot ng puti, dahan-dahang naglalakad papalapit. Parang tumigil ang mundo ni Tyrone. Ang ganda mo. Ngumiti si Kate, kinakabahan pero masaya. Pagdating sa harap, nagkatitigan sila. Tahimik. Pero sapat ng lahat ang sinabi ng mga mata nila. Handa na ba kayong ipagpatuloy ang seremonyas? Saad ng pari, sabay silang tumango. Tyrone,
tinatanggap mo ba si Kate bilang iyong asawa? Tanong ng pari. Opo, buong buo. Kate, tinatanggap mo ba si Tyrone bilang iyong asawa? Tanong ulit ng pari. Napangiti si Kate, may luha sa mata. Opo, higit pa sa kaya kong ipaliwanag. Palitan ng singsing. Mahigpit ang hawak ng kamay nila sa isa't isa. Sa kapangyarihang pinagkaloob sa akin, ipinapahayag ko na kayo ay mag-asawa na. Ani ng pari. Saglit na katahimikan. You may now kiss the bride. Saad nito. Dahan-dahang lumapit si Tyrone. Kabado pa rin ako. Ako rin. Ngumiti sila. At sa harap ng iilang taong naging saksi sa lahat, nagtagpo ang mga labi nila. Hindi magarbo pero totoo. Sa gilid pinunasan ni Teresita ang mata niya. Ma'am, umiiyak po kayo? Tanong ng mayordoma. Hindi, may alikabok lang. Saad ng matanda. Matapos ang halik, nagtawa na ng lahat. Masaya, magaan, totoo. Hinawakan ni Tyrone ang kamay ni Kate. From kasambahay to asawa ko. At ikaw, mula sa tamad na driver? Oy, Natawa si Kate. Hanggang sa habang buhay ko ng kasama. mas gusto ko yan. Ilang buwan matapos ang kasal, ibang-iba ng takbo ng buhay ni Kate at Tyrone. Hindi na sir at kasambahay, kundi mag-asawa. Isang umaga tahimik ang kwarto hanggang sa, Tyrone, bumangon ka na. 5 minutes. Yan din ang sinabi mo kanina. 5 minutes ulit. Napairap si Kate habang nakatayo sa gilid ng kama, nakapamaypay ng tuwalya. Boss ka pa naman ng kumpanya pero mas mahirap ka pang gisingin kaysa sa mga kasambahay. Asawa mo naman ako. Hindi excuse yun. Biglang hinila ni Tyrone ang kamay niya. Ay! Napaupo si Kate sa kama. Good morning kiss muna. Hindi pa nga ako nakakapag-toothbrush. Pero huli na, hinalikan na siya ni Tyrone. Tyrone! Ano, legal na. Napatawa na lang si Kate. Sa dining area, sabay silang nag-aalmusal kasama si Teresita. Late na naman kayo. Ani ng matanda. Siya po kasi. Oy, huwag mo akong isumbong. Pareho kayong pasaway. Saad ng matanda. Ma'am, ay, lola pala. Saad ng matanda. Napangiti si Kate. Habang kumakain, napansin ni Kate na tahimik si Tyrone. May problema ka ba? Wala naman. Meron yan, mukha pa lang. Ani ng matanda. Napailing si Tyrone. Board meeting later, may bagong issue. Kaya mo yan. Siyempre, may cheerleader ako eh. Hindi ako cheerleader. Mas maingay ka pa nga. Sambit ng matanda sa apo. Pagkatapos ng breakfast, sinamahan ni Kate si Tyrone sa labas. Good luck sa meeting mo. Hindi ko kailangan ng luck. Kailangan mo ng good luck kiss. Okay yan. Ngumiti si Kate at marahang hinalikan siya. Ayan, Bitin. sobra ka na. Habang umaalis si Tyrone, nakatayo si Kate sa gate, nakangiti. Grabe, asawa ko na talaga siya. Sa loob ng bahay, bumalik si Kate sa kusina. Madam Kate na talaga. Ani ng mayordoma. Huwag niyo nga akong tinatawag ng ganun. Pero totoo naman. Ani ng mayordoma. Kate na lang po. Hapon, bumalik si Tyrone. Pagod pero ngumiti agad nang makita si Kate. I'm home! Welcome home! Lumapit si Tyrone at niyakap siya mula sa likod. Ito yung pinakagusto kong part ng araw eh. Yung umuwi? Yung ikaw ang uuwian. Napangiti si Kate. Ang cheesy mo. Pero effective. Kinagabihan, magkatabi silang nakahiga. Tahimik, payapa. Tyrone? Masaya ka ba? Ikaw? Sobra. Ngumiti si Tyrone at hinawakan ang kamay niya. Then, oo, masaya ako. Sa labas, tahimik ang gabi. Wala ng gulo, wala ng intriga. Kundi dalawang taong piniling magmahal kahit mahirap. At ngayon, namumuhay sa simpleng saya ng pagiging magkasama. Isang umaga, tahimik si Kate habang nakatayo sa banyo, hawak ang piti. Nanginginig ang kamay niya. Hindi. Totoo ba to? Dalawang linya, malinaw.
Napaupo siya sa gilid ng kama, hindi makapaniwala. Paano? Napahawak siya sa tiyan niya, parang sinusubukang maramdaman ng isang bagay na hindi pa niya lubos maintindihan. Magiging parent na ako? Sa labas ng kwarto, kapapasok lang ni Tyrone. Kate, nandyan ka ba? Tahimik. Babe, dahan-dahan lumabas si Kate, hawak pa rin ng test. Tyrone. Napansin agad ni Tyrone ang mukha niya. Hey, ano nangyari? Okay ka lang ba? Hindi agad nakasagot si Kate. Iniabot niya lang ang hawak niya. Napatingin si Tyrone, tumigil, tahimik. Magagalit ka ba? Biglang napatingin si Tyrone sa kanya. What? Hindi ko alam kung paano. Pero bago pa siya matapos, bigla siyang niyakap ni Tyrone. Mahigpit, mainit. Seryoso ka ba? Oo. Napatawa si Tyrone, yung hindi niya mapigilang saya. We're going to have a baby? Napaluha si Kate. Mukhang ganun na nga. Humawak si Tyrone sa pisngi niya. Hindi ako galit. Sigurado ka? Sobra ako masaya. Napangiti si Kate, may halong luha. Dahan-dahan lumuhod si Tyrone at nilapit ang kamay niya sa tiyan ni Kate. Hay, Wala pa ngang maririnig, practice lang. Napatawa si Kate. we're going to be parents. Nakakatakot. Oo, Pero exciting din. basta kasama kita. Biglang bumukas ang pinto. Bakit ang ingay ni? Tanong na matanda. Napahinto siya na makitang eksena. Ano yan? Tanong ng matanda. Nagkatinginan si Kate at Tyrone. Lola, Lola, may sasabihin kami. ilan segundo ng katahimikan. Hanggang sa Magkakababy na kami. nanlaki ang mata ni Teresita. Ano? Sad ng matanda. Buntis po ako. Tahimik. Sobrang tahimik. Naglakad si Teresita papalapit. Tinitigan si Kate tapos si Tyrone. At biglang, sigurado kayo? Tanong ng matanda. Opo. Ani ng matanda. Tahimik ulit. Mukhang kailangan ko nang maghanda. Ani ng matanda. Po, magiging lola na ako. Sad ng matanda. Napanganga si Kate. So, okay lang sa'yo? May choice ba ako? Sad ng matanda. Saglit ng katahimikan. Tapos bahagya siyang umiti. Basta alagaan niyo. Sad ng matanda. Napaluha si Kate. Salamat po. Lumapit si Tyrone at hinawakan ulit ang kamay niya. Ready ka na ba? Hindi pa. Same. Pero Kakayanin natin. sa gitna ng kaba at saya, isang panibagong yugto ang nagsimula. Hindi na lang bilang mag-asawa, kundi bilang magiging magulang. Ilang linggo na lumipas mula nang malaman ni Kate at Tyrone ang tungkol sa baby. At doon na nagsimula ang real challenge, ang cravings ni Kate. Isang gabi, 12:00 na ng hating gabi, tahimik ang buong bahay hanggang sa Tyrone, gusto ko ng mangga. Bukas na lang, na may bagoong. Biglang napadilat si Tyrone. Ngayon? Oo, ngayon. Kate, 12:00 na. Please. Yung boses ni Kate parang maiiyak pa. Napabuntong hininga si Tyrone. Ay, sige na nga. Talaga? Oo, basta wag kang iiyak. Hindi ako iiyak, promise. Makalipas ang 30 minutes, pawisan, hingal at medyo sabog ang buhok ni Tyrone habang bumabalik. Ito na, manggat bagong. Ang tagal mo. Naganap pa ako ng bukas sa tindahan. Thank you. Biglang umiti si Kate habang kumakain. Sarap. Worth it ba? Oo, pero Ano na naman? parang gusto ko rin ng ice cream eh. Kate, Please. Napahawak si Tyrone sa noo niya. hindi ka ba mapapagod? Hindi. Ako yung napapagod. Pero tumayo pa rin siya. Love you. Love you too, kahit gutom ako. Kinabukasan, nasa dining table sila kasama si Teresita. Mukhang puyat ka. Saad ng matanda. Mukhang puyat ka. Saad ng matanda. Dahil sa asawa ko. Lola naman po.
Ano na naman ginawa mo? Sad ng matanda. Pinabili ako ng manggat bagong, tapos ice cream, 12:00 ng gabi. Napatingin si Teresita kay Kate. Totoo? Tanong ng matanda. Cravings po. Ani ng matanda. Saglit na katahimikan. Tapos, normal yan. Ani ng matanda. Normal? Masasanay ka rin. Sad ng matanda. Lola naman po, kampi kayo sa akin. Siyempre, ani ng matanda. Napailing si Tyrone. Ako na lang talagang kawawa dito. Hindi ka kawawa. Favorite ka nga ni baby eh. Ha? Kasi ikaw lagi yung inuutusan. Napatawa si Teresita. Tama. Sad ng matanda. Hapon, nasa sala si Kate, biglang napasimangot. Tyrone, Ano na naman? gusto ko ng fries na may chocolate. At cheese. Kate, hindi na yan normal. Cravings nga eh. Napabuntong hininga si Tyrone. Ay, okay. Hey! Habang papalabas si Tyrone, Baby, sana paglaki mo, ikaw naman ang uutusan ko. sa loob, napangiti si Kate habang hinahaplos ang tiyan niya. Baby, kawawa si daddy mo no. Pero kahit na ganun, punong-puno ng sayang bawat araw. Dahil sa bawat cravings, mas lalo lang lumalalim ang pagmamahal nila sa isa't isa at sa munting buhay na paparating. Lumipas ang ilang linggo at mas lalo pang lumaki ang tiyan ni Kate, kasabay ng mas dumadaming cravings at mas lalong pagiging overprotective ni Tyrone. Isang umaga, excited na pumasok si Tyrone sa kwarto. Kate, gising ka na? Bakit ang aga mo? May appointment tayo ngayon. Check up? Hindi lang check-up. Ngumiti siya. Malalaman na natin kung baby boy o baby girl. Biglang napabangon si Kate. Talaga? Oo, Bakit ngayon mo na sinabi? para surprise. Grabe ka. Pero hindi mapigilan ni Kate ang excitement. Sa clinic, magkahawak kamay silang dalawa. Kinakabahan ako. Ako rin. Anong gusto mo? Ikaw, Ikaw muna. kahit ano, basta healthy. Same. Ngumiti sila sa isa't isa. Ready na ba kayo? Saad ng doktor. Sabay silang tumango. Tahimik habang ginagawang ultrasound. Nakikita mo? Oo, parang alit pa. Okay, mukhang malinaw na. Saad ng doktor. Napahigpit ang hawak ni Kate sa kamay ni Tyrone. Dok, ano po? Ngumiti ang doktor. Congratulations! Ani ng doktor. Sandaling natigilan. It's a girl. Saad ng doktor. Nalaki ang mata ni Kate. Baby girl? Napatingin siya kay Tyrone. Baby girl. Ngumiti siya, yung ngiting puno ng lambing. Magkaka-princess na tayo. Napaluha si Kate. Tyrone, Thank you. para saan? Sa kanya. At sa'yo. Pag-uwi nila, naganda si Teresita ng maliit na salo-salo. So, ano? Ani ng matanda. Lola, It's a girl. tahimik sandali. Tapos ngumiti si Teresita. Babae ang magiging apo ko. Saad ng matanda. Excited po kayo? Abay, syempre. Sagot nito. Tumingin siya kay Tyrone. Good luck sa'yo. Ani ng matanda. Bakit ako? Lalambingin ka niyan. Ani ng matanda sa apo. Mana sa akin. Exactly. Saad nito. Kinagabihan, nasa kwarto sila. Tyrone, anong pangalan niya? Ikaw. Gusto ko simple pero meaningful. Like? Something na magre-remind sa atin kung saan nagsimula. Napaisip si Tyrone. Driver? Hoy! Joke lang. Napatawas si Kate. Pero seryoso. Hinawakan niya ang tiyan ni Kate. Kahit anong pangalan niya, siya yung magiging pinakamahalaga. Kasama ako Aba, syempre. Tahimik masaya. Punong-puno ng pag-asa. Hindi ko pa rin ma-imagine may baby na tayo. Hindi lang baby. Ngumiti siya. Baby girl. At sa gabing yun, mas naging totoo ang kanilang pangarap. Isang pamilya, hindi perpekto, pero buo. Ang kwento ni Kate at Tyrone ay nagtuturo ng tunay na pag-ibig ay hindi nakadepende sa yaman,
estado sa buhay o opinyon ng ibang tao. Ito ay tungkol sa tapang na ipaglaban ng isa't isa kahit may pagsubok, pagtutol at sakripisyo. Sa huli, ang pagmamahal na may respeto, tiwala at katapatan ang nagiging daan upang mabuo ang isang matatag at tunay na pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!